Okay, tayo po ngayon ay nasa pag-aaral sa libro ng Zechariah. Ito po ay parang second to the last book of Old Testament. Wow, tapos na tayo sa 39 books, no? Matatapos na tayo next week. Pinamagatan po natin ang ating pag-aaral ngayong gabi na Zechariah, Return to God and Live with Hope. Okay. Ano po ang ating intention? Bakit natin ito gustong pag-aralan? Well, ito po muna yung lesson overview. Ano po? Basically po, ang Zechariah, this is part of the minor prophet. So, prophetic message po siya. And the book itself is talking about repentance and restoration. And eventually, you will see at the end of the chapters, yung future glory or future hope that is actually pointing to the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, itong libro ng Zechariah ay ginamit ng Panginoon para ay yung mga nakabalik na sa Israel, na mga Israelita, ay patuloy nilang i-rebuild yung temple. At the same time, He was calling for a renewed relationship with Him, with the anticipation of the coming Messiah. Meaning to say, ang Panginoong Diyos, nagbigay siya ng mga prophecy o prophetic utterance through Zechariah kung papaano dadating yung Mesias. Ano po? Sa New Testament. Well, basically, Zechariah reminds us, every believer, that God has not forgotten His promises. Hindi kinakalimutan talaga ng Diyos yung kanyang mga pangako. Kahit pa man dumaan tayo sa mga mahihirap na sitwasyon, pero ang Panginoon still nagtatrabaho siya, gumagawa siya upang tayo ay ma-restore, ma-revive. At the same time, we will be able to experience a victorious kind of life. So, ayun po yung ating Anong gusto nating matutunan sa ating pag-aaral na ito? Well, basically, we would like to understand yung background ng Zechariah para po pag binabasa nyo ito, alam nyo yun, may idea na kayo kung papaano nyo babasahin yung buong libro. We will also try to explain the major visions. Kasi alam niyo po, ang Zechariah, ano po ito punong-puno ng mga visions ni Zechariah. And basically, there are 8 major visions, no, na pinakita sa kanya ng Panginoon. We will try to interpret that, And of course, we will also try to discover the very heart of God, and that is His call to repentance and spiritual renewal of every people of God. And at the same time, sa kahulihan po ng mga chapters ng librong ito, we will try to identify and recognize yung mga prophecy with regards to Jesus Christ. And titingnan din natin how it was fulfilled in the New Testament. And eventually, we will try to find out a practical application for our lives, personal lives, family, and even sa ministry. Ang goal natin ay papaano natin ito mahanapan ng mga practical na aplikasyon sa ating mga buhay upang sa ganon, yung kapangyarihan nito ay maranasan natin. So ano nga ba ang background ng Zechariah? Well, basically, ang libro ng Zechariah ay ipinangalan mismo doon sa author o sumulat nito. At ang ibig sabihin daw ng Zechariah ay Yahweh remembers or the Lord God remembers. Alam nyo, yung pangalan niya, bagay na bagay talaga doon sa mensahe niya. Kasi yung mensahe ng Panginoon, pinapabalik niya sa kanya ang mga Israelita sa pamamagitan ng pagsisisi at panunumbalik. And God promises actually restoration for every person that comes to Him in repentance. And pinapakita din actually sa librong ito na ang Panginoon naalala talaga tayo. And so therefore, malinaw yung promise niya. And His promise actually is to bring His Son, Jesus Christ, at the coming days. Now, itong librong ito ay sinulat mga 520 to 518 BC, pakatapos na ang mga Hudyo ay na-exile sa Babylon. And eventually, you see the people from Israel in Babylon are being returned now to the land of promise, back to the land of promise. And the Israelite had returned to Jerusalem already. But along the way, when they were starting to build
the temple, katulad nung napag-aralan natin sa Haggai, yung mga tao na discourage sila. Nakuha nyo? Na-discourage sila na ituloy. In fact, ang ilan sa kanila, nag-focus sa kanilang mga personal na buhay, pinabayaan nila yung temple project. But God reminded them through the prophet Haggai and even Zechariah of God's promise to restore them. But they were calling back by the Lord to repentance para manumbalik sila doon sa relationship ng Panginoon. Well, basically, ang pinakatema nito ay Zechariah chapter 1 verse 3. Let me read it to you. Ang sabi dito, "Therefore, tell the people, this is what the Lord Almighty says. Return to me, declares the Lord Almighty, and I will return to you, says the Lord Almighty." Ang lino ng pagkakasabi dyan, Sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin. At sabi niya, ang pangako niya, ako manunumbalik din sa inyo. So the former glory that they were experiencing has gone. But God was calling them, come back to me. Balik kayo sa akin para maranasan niyo uli yun. And God was actually promising a very definite promise. Sabi ng Panginoon, I'm going to return to you. And says, that is the Lord Almighty says. Pansinin nyo, 2 beses binanggit yung salitang Lord Almighty says. So, basically, ang sinasabi nito, God desires for His people repentance, restoration, and a renewed fellowship, a close relationship with Him. Yun yung pinaka-desire ni God para sa atin. Now, kung titingnan natin, yung outline ng buong libro, pwede natin tong hatiin sa apat na hati. Una, ang unang hati, pwede nating pangalanan the call to repentance o ang panawagan ng Diyos ng pagsisisi at panunumbalik sa Kanya. Ngayon, yung pangalawa na, by the way, sa chapter 1, verse 1 to 6 yun. Now, sa chapter 1 to 6, after that call to repentance, you will start to notice the visions that God gave to Zechariah. So these are actually 8 visions. Mamaya, pakikita ko yun sa inyo. So from chapters 1 to chapter 6. Pagdating ng chapter 7 to 8, God was actually questioning them about the fasting that they were doing. Nakuha nyo? So this was about the questions about fasting. And eventually, yung pang-apat naman na bahagi sa chapter 9 to 14, these are all actually about the prophecies of the coming Messiah. At makikita natin yung ilan sa mga prophecy na yun actually was mentioned in the gospel. Ano po? Ayan. So, simulan muna natin sa unang bahagi ng outline, yung call to repentance. This is chapter 1, verse 1 to 8. If we're going to read it, the Bible says, in the 8th month of the 2nd year of Darius, so malinaw yung date, may date. Sabi niya, in the 8th month of the 2nd year of King Darius, the word of the Lord came to the prophet Zechariah, son of Berechiah, the son of Iddo. So binanggit din dito kung sino yung propeta na kung saan ang salita ng Panginoon, yung revelation ni God ibinigay. At ano daw yun? Verse 2. Ito, sabi niya, the Lord was very angry with you, with your ancestors. So, God was speaking to the present Israelites, but He was actually mentioning what happened in the past. Ano daw nangyari? Ang Panginoon galit na galit sa kanilang mga ninuno. Bakit? Kasi nga, yung kanilang ginawang pagtalikod sa Kanya. But eventually, in verse 3, ang sabi rito, then they repented and said, the Lord Almighty has done to us what our ways and practice deserve, just as He determined to do. Verse 3, therefore, tell the people, this is what the Lord Almighty says. Anong sabi niya? Return to me, declares the Lord Almighty, and I will return to you, says the Lord. So there is a clear call to the people to come back to Him. Alam niyo, ganun lagi ang Panginoon. Ang Panginoon, lagi niyang dinidesire na ang mga tao manumbalik sa Kanya. At ang pangako niya naman, sabi niya, pag nanumbalik kayo sa akin, I'm also going to be back with you. Meaning to say, He always desires relationship. But you see, God cannot have a relationship with people who do not repent from their sin.
So anong panawagan ng Panginoon sa kanila? Verse 4, sabi niya, do not be like your ancestors. Sabi niya, huwag kayong tumulad sa inyong mga ninuno na kung saan matitigas ang ulo. Earlier, the prophets proclaimed, sabi, this is what the Lord Almighty says, turn from your evil ways and your evil practices. Pero andong ginawa nila nung kanilang mga ninuno? But they would not listen or pay attention to me, declares the Lord. Anong sabi ng Panginoon na hindi nila dapat tularan sa kanilang mga ninuno? Sabi, nung ang Panginoon ay nagbigay sa kanila ng mensahe na manumbalik, iwanan, talikdan, putulin yung kanilang relasyon sa mga masasama at sa mga hindi makadiyos na gawain. Ano daw ang ginawa ng mga ninuno? Hindi daw sila nakinig. Hindi sila nagbigay pansin sa panawagan ng Panginoon. So ano sabi ng Panginoon? Where are your ancestors now and the prophets? Do they live forever? Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Nasaan na sila? Nabubuhay pa ba sila ngayon? Of course, ang sagot, wala na. But did not my words and my decrees which I command my servants the prophets overtake your ancestors? Sabi, yung mga salita ko, nananatili sila. Then, ano sabi? They repented and said, the Lord Almighty has done to us what our ways and practices deserve, just as He determined to do. So, ano ang pwede nating i-apply from this passage na binasa natin? Anong mga realizations na makikita natin dyan? Number 1, si God, lagi niyang dinidesire, lagi niyang naisin o gusto na ang mga tao ay totoong magsisi sa kanilang kasalanan at manumbalik sa Kanya. Talikdan yung kanilang mga empty religion. Ano ba yung mga empty religion natin? Yung mga past religion natin ang inaasahan natin o dinadasalan, sinasamba, sinusundan ay yung mga bagay sa mundong ito na wala namang buhay. Ginawa lang ng Diyos, tapos ang ginawa ng tao, inukitan, di ba? Ginawa ng mukha. Those are the idols of life. Pero you see, ang idols kasi ng buhay, hindi lang sila mga rebulto. Pwedeng Pwede yung sariling aspiration, sariling kagustuhan. Minsan, ang nagiging idols natin mga tao ay yung ating trabaho, pera, posisyon, pinag-aralan. Sabi ng Panginoon, kung yun ang inyong inaasahan, sabi niya, talikdan niyo yan. Manumbalik kayo sa akin, ipanumbalik niyo sa akin ang inyong pagtitiwala at hindi sa mga bagay na iyan. So God desires spiritual revival for every person. And you see, spiritual revival will only happen when people starts to return to God. Kapag ang mga tao ay nanumbalik sa Panginoon, totoong nagsisi sa kanilang kasalanan, doon ang nagsisimula yung revival. So, let me ask you some questions. Sa buhay nyo, ano ba yung mga nagiging dahilan minsan para tayo ay mapalayo sa Panginoon? Ano yan? Relasyon sa tao? Trabaho ba yan? Pera? Posisyon? Kapag yun ang nagiging dahilan para tayo ay malayo sa Panginoon, we have to come back to the Lord and surrender it back to the Lord, no? Sa ngayon, ano ang itsura ng totoong pagsisisi sa kasalanan at panunumbalik sa Diyos? Para sa akin, ang totoong pagsisisi sa kasalanan ay pag-ayaw, no, sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon o kontra sa Kanyang sinasabi. At muling pagpapasakop ng ating kalooban sa Kanya, yun ang totoong pagsisisi. At syempre, yung pag-ayaw, hindi na panunumbalik. So yun yung unang bahagi ng outline ng libro ng Book of Zechariah. So, the call for repentance. Pangalawa, makikita natin dito yung sa chapter 1 to 6, we will be able to see the 8 visions. No, the 8 visions that God gave Zechariah. So, he will be able to relate it to the people of Israel. Meaning to say, kailangan masabi niya itong mensahe na ito para sa mga Israelita. Ang mga visions na ito actually ay mga revelations ni God para ma-encourage ang mga tao na kahit sa gitna ng kanilang kahirapan o mga pagsubok na dinaranas, pinapakita ng Diyos na siya ay
he's still in control. Siya pa rin ang may hawak ng lahat ng bagay at lahat na nangyayari sa mundo ay nasa control niya. Nakuha nyo? And eventually, He promises actually to restore Jerusalem. So ano-ano yun? Number 1, vision number 1, you will see the horseman written in chapter 1 verse 7 to 17. Basahin natin yung ilang talata. No? Zechariah chapter 1 verse 8, sabi rito, during the night, I had a vision, and there before me, a man mounted on a red horse. So may isang lalaki daw na nakasakay sa pulang kabayo. And he was standing among the myrtle trees in a ravine. Behind him, sa likod daw niya ay meron pang 3 kabayo, red, brown, and white horses. Nakuha nyo. And if you are going to read the whole passage, makikita nyo from verse 7 to 17, makikita nyo yung vision doon, pinapakita yung condition nung 4 horsemen. So, anong ibig sabihin nung vision na ito? Well, basically, ang ibig sabihin nito ganito. The 4 horsemen actually were sent to the 4 corners of the world and gave, quote-unquote, report to God. So, what does it mean to us? It means God sees the condition of the world and He remembers His people. Remember, ang book of Zechariah is originally written for the Jews. So ano daw nangyari doon? Yung 4 horsemen, pumunta sila sa iba't ibang dako ng mundo, 4 corners of the world, para magbigay ng report kay God. So it only means that God knows what's happening in the world, and He knows what is happening to His people. Ganun lang ang ibig sabihin nun na may 4 horsemen. So, anong pinaka-application natin dito? Well, listen to this, very important. Sometimes, God seems to be silent in our lives. Yung bang parang, bakit yun? Parang hindi ko nararamdaman si God. Parang hindi ko nakikita siyang kumikilos. Alam nyo, kahit may mga panahon na parang tahimik siya sa buhay natin, hindi ibig sabihin wala siyang ginagawa. In fact, He is still watching and even working for us. Tama nyo? Kahit hindi natin siya nararamdaman o parang nakikitang kumikilos gumagalaw, may ginagawa siya, nakikita niya kung ano nangyayari sa atin. At may ginagawa siya na plano para tayo ay mapabuti. Ganon din yung kalagayan ng Israel. When God sees them actually, when we were in their exile, God gave them actually a time. Anong sabi niya kay Daniel? 70 years. At seemingly, at the time of Zechariah, itong 70 years na ito, tapos na. And that's why He is actually giving the message to His people. So, yun yung first vision ni Zechariah. Ano yung second vision? Eventually, Zechariah was given a vision about 4 horns, 4 na sungay, and 4 craftsmen. Ayan. Itong picture na nakikita nyo dito, this is an AI-generated image, kinuha ko yung verse na yan sa Zechariah chapter 1, verse 18 to 21. At sabi ko kay Gemini, can you create an image? At ito yung image na ginawa niya. Tingnan natin kung ano sabi sa verse na yan. Verse 18, sabi, then I looked up, and there before me were 4 horns, 4 na sungay daw, and asked the angel who was speaking to me, what are these? He answered, these are the horns that scattered Judah, Israel, and Jerusalem. By the way, sa Bible, kapag sinabing horns o sungay, hindi yan necessarily masama, or mabuti. Yung horns yan, it speaks about power or kingdoms. Naka niya? Ayan, yung 4 horns dyan, parang 4 na kaharian niya. Ano daw yan? Yan daw yung nag-scattered sa Judah and Israel, in Jerusalem. Then the Lord showed 4 craftsmen, and I asked, what are these coming to? O meron daw dumating na craftsmen. Sabi, ano po ibig sabihin nito? He answered, these are the horns that scattered Judah so that no one could raise their head, but the craftsmen have come to terrify them and throw them these horns of the nation who lifted up their horns against the land of Judah to scatter them. Okay? So, basically, yung ibig sabihin ng 4 horns are the kingdoms or the people that actually invaded Israel. They are actually the enemies of God's people. But eventually, pagkatapos daw ng 4 horns, nagpadala ang Panginoon ng 4 craftsmen. At ano naman daw yun? These are the people that are going to defeat the enemies of God's people.
Nakuha nyo? So, ang pinaka-application niya natin ganito. No opposition is greater than God's power. No opposition is greater than God's power. Ano ibig sabihin yan? Yes, yung mga Israelita, dumaan sila sa parusa ng Panginoon at ginamit niya yung mga bansa na katulad nga nung napag-aralan natin isang sabi niya, Panginoon, bakit mas masasama pang bansa ang gagamitin mo para parusahan yung Israel? You know what? That only shows us that God is sovereign. He is in control. Nakuha niyo? But eventually, these people who invaded the people of the Lord will also be overthrown. It also tells us na si God pa rin talaga ang may control. Nakuha nyo? At walang mas makapangyarihan sa Panginoon. Lahat ng bagay pinangyayari niya. At kung may nangyayari man sa ating mga bansa ngayon, sa ating bansa ngayon, sa kasaysayan natin. Somewhat like, eventually, God allows that, but eventually you will see these people, they are going to be thrown meaning to tatapon sila, aalisin ng Panginoon, puputulin sila. So that God's power will come to greater glory. We will see that God's power is greater than any opposition. So, vision number 3. Eventually, vision number 3 is about the measuring line. Chapter 2 ito, mababasa nyo. Basahin natin yung ilang talata sa chapter 2. Chapter 2, verse 1 and 2. Then I looked up, and there before me was a man with a measuring line in his hand. Meron daw panukat, kumbaga sa atin, metro, Sabi niya, saan ka pupunta? Where are you going? He answered me, to measure Jerusalem, to find out how wide and how long it is. Ano daw gagawin ng lalaki? Susukatin daw yung Israel para malaman daw kung gaano ka haba at kalawak ito. Well, it speaks about actually the coming restoration that God will do for Israel. So, ang pinaka-lesson sa chapter 2, babasahin niyo yun, ang pinaka-lesson doon, God was telling His people, you see now, Jerusalem will be restored and protected. At ang gagawa nun ng Panginoon mismo. So, kung sa mga nakalipas na panahon, sila ay vulnerable sa kanilang mga kaaway kasi nasakop sila, nalusob sila, na-invade sila. But eventually, the time is coming that God Himself says, you know what? When I restore you, I'm also going to protect you. So, anong pinaka-application niyan sa buhay natin? Alam nyo, yung Israel will be protected and restored simply because God promises that His presence is going to dwell with them. So, ang pinaka-application niyan sa atin ganito, God's presence, listen to this, God's presence is our greatest protection. Yung presensya ng Panginoon talaga ang protection natin. May mga tao, ang ginagawa nila para magkaroon sila ng protection daw, bumibili ng insurance o kaya yung bahay nila, linalagyan nila ng gwardiya, linalagyan ng mga matataas na pader. Pero alam niyo, yung mga bagay na yun, hindi yun talaga makapagbibigay sa atin ng protection. Di ba? Paano ka mapoproteksyonan ng insurance mo, di ba? O mamamatay ka. Actually, it is God, only God, that can promise us real protection from any dangers. So that's vision number 3. Ano naman yung vision number 4? Sa vision number 4, you will read it in the whole chapter of Zechariah chapter 3. This scenario was about Joshua, the high priest. Okay? Dito makikita nyo na si Joshua, ina-accuse siya ni Satan. Basahin natin ang ilang talata, verse 1 to 2. Then he showed me Joshua and the high priest standing before the angel of the Lord. So si Joshua daw nakatayo siya sa angel of the Lord. Pero hindi lang doon, nandun din daw si Satan. You know what? Satan is the accuser of the brethren. So i-accuse ka niya. So ano daw nangyari doon? Standing at his right side to accuse him. Nandun si Satanas. The Lord said to Satan, the Lord rebuke you. Ano daw ang sinabi? The Lord rebuke you. Why did the Lord said to Satan, the Lord rebuke you? Because you will see, Satan was starting to accuse Joshua. Nakuha nyo? Bakit? Si Joshua kasi was standing with a dirty garment. And you see, Joshua was a high priest, no? So, inaakusa, yung kanyang garment na madumi, parang it signifies sin, no? Inaakusa siya, hindi ka karapat-dapat, hindi ka pwedeng tumayo dyan. Inaakusa siya. Pero, sino nagtanggol sa kanya? Si Lord. Sabi niya, the Lord rebuke you, Satan.
Bakit? Sabi niya, the Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is not this man a burning stick snatched from the fire? Sabi niya, hindi ba? Lalaki ito ay hinagaw yan ng Panginoon. Is a burning stick snatched out from the fire. So, what does it tell us? Anong ibig sabihin yan? Well, ang nakikita niyo, ang picture, si Joshua, nakatayo siya, maruming-marumi, parang basahan yung kanyang damit. Pero anong ginawa ni God? Si God, tinanggal niya yung kanyang maruming damit at pinalitan ng malinis na damit. Now, there's a spiritual meaning to that. You see, God removes our sins and forgives us. He not only removes our sins and forgives us, but He also gives us His righteousness. And how did that happen? It happened when the Lord Jesus Christ died for us. Nakuha nyo? So, itong scenaryong to was actually a glimpse of what's going to happen in the future. It points to the salvation and righteousness that will be given to every person who will believe in Jesus Christ. So, may gospel connection siya. Nakuha nyo? So, anong pinaka-application nito sa atin? You know what? Itong sinasabi sa atin ni God dyan, sa vision na yan. Inaakusa tayo ng demonyo, pero ang Panginoon mismo ang gumawa ng paraan para tayo bigyan ng malinis na damit. At nangyari yon sa pamamagitan ni Jesus, no? Na-accomplish din yan when God gave us His Spirit. Parang yun yung new garment natin. That's why, alam nyo, pag titingnan tayo ng Panginoon, ang titingnan natin, di yung kasalanan natin. Ang titingnan natin sa atin yung bago na nating pagkatao kay Jesus at yung banal na spirito na sa atin. Alam nyo kung bakit kilala ng Panginoon yung ganang kanya, yung mga totoong anak niya? Kasi yung totoong anak niya, yung spirito niya nananahan doon sa mga taong totoong may relasyon sa kanya. So that is vision number 4. Let me tell you, yung vision po, number 5 is actually a lampstand and an olive tree. Ano ba yung lampstand? Parang sa Tagalog yata yan. Oh, hindi Tagalog eh. Sa Filipino na ginagamit natin, which is coming from a Spanish word, ay Candelaria, no? Lampstand, yung lalagyan ng ilawan, no? Ngayon, sa Old Testament, yung lampstand nila, yung ilawan nila, ang ginagamit doon na fuel, hindi sa atin kasi gaserang ginagamit natin, gas, di ba? O kerosene. Sa olden times po, ang ginagamit sa lampstand po ay olive oil. So you will see the vision of a lampstand and an olive oil. Alright? Makikita po natin yun sa chapter 4. Now, ang picture po dito sa chapter 4 po ay meron dalawang olive tree, at yung olive tree na yun actually signifies Zerubbabel, King Zerubbabel, and the governor Zerubbabel, and the high priest Joshua. Now, in the story, they were actually identified as the two olive tree. Nakuha nyo? That actually supplies the lampstand with oil. Ano bang gamit nun? Para magliwanag yung ilaw. So parang sinasabi nito na yung dalawang leader na ito, si Zerubbabel at saka si Joshua, they're actually the light for the people of Israel. But you see, eventually, God told them in chapter 4, then the angel who talked with me returned and woke me, and like someone awakened from sleep, he asked me, "What do you see?" I answered, "I see a solid gold lampstand with a bowl at the top and 7 lamps on it with 7 channels of lamps. Also, there are 2 olive trees by it, one on the right of the bowl and the other is on the left." I asked the angel who talked with me, "What are these, my Lord?" He answered, "Do you not know what are these?" "No, my Lord," I replied. So he said to me, "This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord Almighty. What you are mighty mountain before Zerubbabel, you will become level ground." And then he will bring out the capstone to shout out to God, "Bless it, God bless it, God bless it." So basically, if you're going to read the whole chapter, yung dalawang olive trees, okay, we're actually referring to Zerubbabel and Joshua. Now, how are they going to? They were given actually the mission to be light to Israel. Eventually, rebuild the temple. But you see, sabi ni God, alam nyo, magagawa nyo lang yung bagay na yan, not by might. Sabi sa verse 6 ito, not by might nor by power. How they are going to accomplish what God told them to do? Sabi, but by my Spirit, says
the Lord. Okay? So, anong sinasabi niyan sa atin? Anong sinasabi niyan sa atin? Well, ang pinaka-lesson niyan ito. God's work or God's assignment given to us will only be accomplished through His Spirit. Alam ko may mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, sa inyo, sa akin, at alam nyo, I have to remind myself, and even you, I have to remind every one of us here, that we can only accomplish God's work through His Spirit. And so therefore, ang pinaka-application niyan, dapat lagi talaga tayong manangan sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. You see, ministry and spiritual growth cannot succeed through human strength. It can only be successful when the Holy Spirit is the one working in the midst of us. Kaya dapat ang goal natin is to see the Holy Spirit really working, in and through us. So, vision. Yung pang-anim na vision, God allowed Zechariah to see a flying scroll. Ano ba tong flying scroll na ito? Normally, yung scroll, di ba, sa Old Testament, yan yung sipi ng salita ng Panginoon. Flying scroll or revelation that comes from God. Basahin natin. I look again, and there before me was a flying scroll. He asked me, "What do you see?" I answered, "I see a flying scroll, 20 cubits long and 10 cubits wide." Meron pang sukat, di ba? Basahin niyo lang po yung buong chapter. So, ano ibig sabihin ng flying scroll dyan? Well, the flying scroll were actually a written judgment of God against sin and dishonesty. Nakuha nyo? Parang sinasabi ng Panginoon, ito na yung kasalanan nyo at yung hindi nyo pagiging tapat, and I tell you there is judgment for sin and being dishonest. Yun yung ibig sabihin ng flying scroll. So, ang pinaka-application niyan sa atin is God actually telling His people that, you know what? I desire holiness. He wants His people to walk with holiness, to be separated from sin and dishonesty. Vision number 7. Eventually, Zechariah saw another vision. And at this time, he saw what? A woman being flown. A woman in the basket, Ayan. Tingnan natin kung ano ibig sabihin yan. Chapter 5 verse 5, then the angel who was speaking to me came forward and said to me, "Look up and see what is appearing." I asked, "Lord, ano yun? What is it?" He replied, It is a basket." And he added, "This," ano daw yung basket na yun? That basket actually is a personification of iniquity. Sabi niya, "This is the iniquity of the people throughout the land." Ano daw yun? Yung babae sa basket. Sabi, ito yung kasalanan. At anong ginagawa dun sa kasalanan? Nililipad papalayo sa kanila. So, anong ibig sabihin nun? God eventually will remove from His people their wickedness. So, God will remove wickedness. Pinangako yun ng Panginoon sa kanila. Aalisin ko sa inyo ang kasalanan, kasamaan, ang nagiging dahilan, nagiging sanhi upang kayo ay maging rebelde, matigas ang ulo. Sabi niya, aalisin ko yan sa inyo. That is the promise of God for His people. So, anong pinaka-application yan sa atin? You see, God always desires that our sin will be removed from our lives. And so, therefore, hindi dapat natin ito tinotolerate. So, sin must not be tolerated in our lives. As God desires it be removed, so dapat ang desire din natin, ma-remove din. And lastly, the vision number 8. This is the vision of the 4 chariots. Ayan. Chapter 6, verse 1 to 3. I look up again, and there before me were 4 chariots coming out from between 2 mountains. Meron daw 4 na chariots. And the first chariot had red horses, second black, the third white, and the fourth dappled. All of them powerful. I asked the angel who was speaking to me, "What are these, my Lord?" So, anong nakita niya? May 4 na horseman. Eventually, pinaliwanag sa kanya, ano ibig sabihin nito? Panginoon, ano pong ibig sabihin nito? Well, basically, itong ibig sabihin. God rules over all nation and He's going to fulfill His plan. Ano ibig sabihin niyan? Kahit sino pa ang naghahari, namumuno, pangulo sa bawat bansa, ang Panginoon pa rin ang siyang namumuno, namamayani. Siya pa rin ang pinakapamahalaan. At gaganapin niya, tutuparin niya kung ano ang kalooban niya at gusto niya. So, ang pinaka-application niyan, let us be reminded tayo, maalala natin, ipaalala natin sa ating mga sarili at sa mga kapatid natin, sa mga tinuturoan at dinidisciple natin. Kahit ano pa man ang kalagayan natin sa buhay, ang Panginoon, He is always in control. He is a sovereign God. He controls everything. Alam niya kung anong nangyayari, alam niya kung anong nagaganap. So,
Yun yung pangalawang bahagi ng buong libro, yung mga visions. Those are 8 visions. Ano yung pang-apat na bahagi? Yung pang-apat na bahagi were actually about the questions about fasting. And you see, these people were doing some fasting, but alam nyo, yung fasting nila, hindi na natuwa ang Panginoon sa kanila eh. Sa chapter 7 verse 8, God was actually telling them, ano yung ginagawa nyo? Yung fasting, wala nang meaning. Bakit? Kasi kahit nagfa-fasting sila, nagpe-pray and fasting sila, hindi naman sila sumusunod talaga sa kalooban ng Panginoon. So parang sinasabi ng Panginoon sa atin ito. God cares more about obedience. Ang hinahanap talaga ng Panginoon yung pagsunod, hindi yung mga religious rituals. Kasi eventually yung fasting, which is very very sacred, naging na lang sa kanila, ritual, kasi nagfa-fasting nga sila. Pero yung buhay naman nila, hindi naman sumusunod sa Panginoon. Parang pareho lang yan sa nagba-Bible study ka, nag-aaral ka, nag-evangelism ka, nagmi-ministry ka, pero yung buhay mo, ganun ka pa rin. Masama pa rin ang ugali. Mareklamo pa din. Nagsisinungaling pa rin, nagnanakaw pa rin, nangangalunya pa rin. Gumagawa pa rin ng mga bagay na hindi tama. Pero pagdating sa simbahan, ang bait-bait. Active sa ministry. Kaya lang, personally, sa buhay, walang nababago. Sabi ng Panginoon, walang kwenta yun. Tama nyo? Instead, sabi ni God, you have to practice compassion and mercy, care for the poor and the oppressed. So parang sinasabi ni God dito, ganito, you know what? Obedience is better or greater than any religious performance. Ang pinaka-application niyan sa atin ito, yung totoong spirituality, hindi nakikita kung gaano ka-active sa mga gawain sa church o sa relihiyon. Mas makikita yung totoong spirituality natin kung papaano natin tinatrato yung ating kapwa. Tama nyo? Kahit pa mahusay ako magturo, active ako sa simbahan at kung ano-anong ginagawa ko, pero kung sa kapwa ko, hindi naman ako patas magtrato, hindi mapagmahal. Those are nothing. Nakaya niyo po. Okay, so yung pang-apat na bahagi naman po ay chapters 9 to 14. At dito sa chapters 9 to 14, you will begin to see the prophecies about the coming Messiah. And that is being fulfilled by Jesus. Nakuha niyo po? So, ano-ano po yun? Ano-ano yung mga prophecy na makikita natin? Una, makikita natin yung prophecy about the king, the coming king that is riding on a donkey. Naalala niyo yan sa New Testament, si Jesus Christ? Diba? Saan natin makikita yan? Zechariah chapter 9 verse 9, sabi rito, ito yung prophecy. Rejoice greatly, daughter of Zion. Shout, daughter, Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Sinulat yan sa Gospels. Nung si Jesus Christ, ang tawag natin sa pagkakataon na yan, the triumphal entry. No, ilang araw na lang bago ipako si Jesus Christ. Nung pumunta sa Jerusalem, pinakuha niya sa kanyang isa sa mga disipulo niya kunin yung asno na hindi pa nasasakyan. Naalala niyo yung kwento ngayon? Eto yun. This is coming from that very passage was referring to Zechariah chapter 9 verse 9. Okay? So isa siya sa prophecy. So, pangalawang prophecy, yung 30 pieces of silver. This was actually fulfilled when Judas Iscariot betrayed Jesus. Naalala nyo? Ipinagkanulo ni Judas Iscariot si Jesus sa 30 pirasong pilak. Saan natin makikita yon? Zechariah chapter 9 verse 12 to 13. I told them, if you think it best, give me my pay. But if not, keep it. So they paid me, They paid me 30 pieces of silver. And the Lord said to me, throw it to the potter, the handsome price which they valued me. So I took the 30 pieces of silver and threw them to the potter at the house of the Lord. So this very passage speaks about the 30 pieces of silver coin given or paid to Judas Iscariot. Nangyari din yan, di po ba? So yan, pangalawang fulfillment ng prophecy. Another prophecy is the prophecy of the pierced Savior, yung ating tagapagligtas na sinibat sa tagiliran. Zechariah chapter 12 verse 10. Anong sabi doon? They will look on me. You will notice the capital M, me,
whom they pierced. Sabi, titingalain nila ako. Ako na, ayun, sinaksak nila sa tagiliran. Nangyari yan. Diba? Naalala nyo yung pinako na si Jesus. Imbis na babalian siya ng buto, nakita nung Roman soldier, patay na, kung hindi niya na binalian. Pero para masigurado na napatay talaga siya, sinaksak pa siya sa tagiliran. So, this is also a prophecy that was fulfilled, no, in the gospel. You will see that. Number 4, the shepherd struck. Zechariah 13:7, sabi doon, strike the shepherd and the sheep will be scattered. Zechariah 13:7. So what happened? This was fulfilled when the disciples scattered during the night where Jesus Christ was arrested. Ano nangyari? So ang shepherd dito si Jesus and the sheep that scattered are the disciples. So this also was fulfilled in the gospel. So those are the 4 division of the whole book. The call to repentance, the 8 visions, the questions about fasting, and the messianic prophecy. You will notice, kung susuriin nyo, no, sa unang-unang bahagi, ang panawagan ng Panginoon, magsisi kayo at manumbalik sa akin. Tapos yung huli, ang pangako ng Panginoon, sabi niya, ipapadala ko sa inyo ang aking Mesiyas, ang aking anak, si Jesus, para kayo nga ay makapanumbalik. Dahil kay Jesus, kaya tayo nagkakaroon ng, kakayahang manumbalik sa Kanya. So basically, ang book of Zechariah, ang mga major themes niya, repentance, restoration, God's sovereignty, the Holy Spirit, and the coming Messiah. So ano mga practical applications nito sa ating buhay? Number 1, mga kapatid, remember to always return to God. And we have to do that daily. Dapat daw ang repentance hindi isang beses lang. Dapat araw-araw. Number 2, we have to trust God even in the midst of our discouragement. Kung parang feeling nyo discouraged kayo ngayon, balik tayo sa Panginoon. Trust Him. Depend on the Holy Spirit and eventually pursue a holy life. Anong application nito sa ating ministry? Continue to work for God even when results are seemingly slow. Parang mabagal. Tuloy-tuloy lang. Parang kahit hindi mo nararamdaman, nakikita, I tell you, may ginagawa ang Diyos. So, yung mga nadi-discourage nating mga kapatid, encourage them and continue to build God's kingdom faithfully even though nobody is looking or noticing you, no? Parang kahit walang nakaka-notice sa inyo, si God alam niya na may ginagawa ka. Ano naman ang application nito sa ating family? Lead our home spiritually. Let us lead our home back to God. Practice mercy, forgiveness, and the truth. Let's continue to embrace those characteristics. So that is the book of Zechariah. Medyo mahaba siya, maraming chapters. Pero alam nyo, kaya nyong basahin to sa isang upuan din actually. Okay? Medyo maghihintay nga lang kayo. And you will try to start understanding the visions, no? So, eto, may small group discussions tayo.